Beverly Villatema Aceves. Purihin ng Diyos. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa mapagpalang umaga po sa inyo, hapon, gabi, tanghali, po, saan man kayong sulok ng mundo. Magandang araw po, no? At bago po yan, tayo po'y manalangin sandali, no? Panginoong Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming magpupuri at magpapasalamat sa iyo sa araw na to, Panginoon, na ginagawa mo. At sa buong maghapon, Panginoon, na na-overcome namin, Ama, ang lahat ng aming mga pasanin at mga krus. Kasama ka. Salamat po sa patuloy na paghuhubog mo sa amin, Panginoon. Patuloy na pagpapatawad at paglilinis mo, Panginoon. Create us a clean heart sa mga oras na to. Renew the right spirit within us, Panginoon, na matutunan namin, Ama, na maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, sa kabila ng aming sitwasyon, sa kabila ng aming emosyon, sa kabila, Panginoon, na aming mga kalagayan at katayuan sa mga oras na to, Ama. Hallelujah. Hayaan mo, Panginoon, na sa anumang oras, panahon at kalagayan ng aming buhay, patuloy kaming matutong magpurit, magpasalamat sa iyo kung paanong ginagawa ni Job, Panginoon, Lord, na nawalang bagay lahat sa kanya, Panginoon, ngunit hindi niya nakakalimutang magpuri at magpasalamat sa iyo, sapagkat nalalaman niya na ikaw ang source, ikaw ang pinanggagalingan, Panginoon. Kaya ganun pa man, Panginoon, patuloy mo kaming turuan, tulungan at patnubayan, Panginoon, ng banal na Espiritu na makayanan ng lahat ng mga pagsubok naming hinaharap, Panginoon. Turuan mo kami sa mensaheng ito, Panginoon, pagkaloob mo, Panginoon, ang karunungan na nagmumula sa iyo. Panginoon, Lord, gamitin mo lang ang aking buhay, Panginoon, gamitin mo kung maging mouthpiece mo, Panginoon, sa mga oras na to. Patuloy mo haplusin ang bawat puso ng bawat isa at yakapin ang lahat ng nangangailangan, Panginoon. Abutin ang kanilang mapangangailangan, Ama, sa mga oras na to, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Hallelujah. Patuloy mo parangalan ang iyong anak sa pamamagitan, Panginoon, ng aking buhay, Lord God. Parangalan mo ang iyong anak na mag-glorify ang buhay, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, Lord God. At sa mensaheng ito, Panginoon, maipadamo mo sa bawat isa at ma-realize ng bawat isa kung gaano kakabuting Ama sa langit, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyo ang kapurihan, kalwalhatian, karangalan, katwiran at kapangyarihan mula pa noon, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Praise the Lord. So, purihin po ang Panginoon, Marami pong salamat. So, tayo po'y dadako sa ating, pag-aaralan ngayong araw na to. Po? Nagtataka din ako kay Lord, but ito yung kanyang pero I think this is, nangungusap ang Diyos sa bawat isa, kasama po ng pasasalamat ng bawat isa. Po? Tayo po'y magpunta sa Roman 8:27 hanggang 29. Po? Sabi niya dito, sa English po, verse 27, and he who searches heart knows what in the mind of the Spirit, because the Spirit intercede for the saint according to his will of God. 28, and he know, and we know, yan, sabi niya, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to his purpose. 29, for those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, in order that he might be the firstborn among many brothers. Amen. Sa Tagalog po, siya na sumusuri sa mga puso ang siyang nakakaalam ng kaisipan ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay namamagitan para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin na ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip-lakip na gumagawa para sa mabuti, para sa kabutihan nila na mga umiibig sa Diyos, sa kanila na mga tinawag ng Diyos ayon sa kanilang layunin. Ito ay sapagkat ang mga kilala na ang Diyos nang una pa ay itinalaga rin niya nang una pa na maging kawangis ng kaniyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming kapatiran. Purihin po ang Panginoon sa kanyang banal na salita sa gabing ito.
At narinig ko po ang bawat pasasalamat at bawat pagsusumamo ng bawat isa. And I believe na po na ito po ay maglilid sa atin. Ano po? Dito makikita natin, sabi niya sa una, sa verse 27. Mabilis lang po to. And he who searches heart knows what is in the mind of the Spirit. So, dito po, ang first point natin, no, ang pinaka-lesson at teaching na maaano natin dito is, God leads us through the Spirit. No po? God lead us through the Spirit. So, dito, malinaw na sinasabi na po, sinesearch niya, sabi niya dito, di ba, sa verse po na to, na tayo ay sumusuri, no? Siya po ang sumusuri sa mga puso, no po? At siyang nakakaalam ng kaisipan ng Espiritu. Amen? Tayo po, ang laman natin, kapag ang laman natin ang nasusunod, tayo po ay papalayo sa Panginoon. No po? Kaya, ang Panginoon, tayo po, kilala niya, no? Tayo po ay we made by the soul, spirit, and, diba? Katawang lupa natin, espiritu at soul. Amen? So, ang espiritu po, hindi po yan galing sa tao, no? Lahat yan hindi galing sa tao. Yan ay kinaloob po ng Panginoon. No, kaya nga sabi ito, 'di ba? Kung makikita niyo po napakabuti ng wisdom ng Panginoon. Matakot kayo sa Diyos na pumapatay ng laman at kaluluwa. Amen. So, sabi ko, Lord, laman at kaluluwa. Oo nga po, Ibig sabihin, Panginoon, yung espiritu hindi namamatay. Yung espiritu natin babalik sa Diyos. Amen? At ang kaluluwa ang mapaparusahan, ang laman mamamatay uudin. Amen? So, hindi mo pwedeng parusahan ang espiritu. Ang spirit na nasa iyo. No po? Pwera sa Espiritu Santo po, Pwera sa Espiritu Santo, Ikaw ay may spirit na bigay ng Panginoon na doon nakikipag-isa ang Espiritu Santo. No po? So, tayo, nagiging matured tayo kapag nakipag-isa ang Espiritu Santo sa atin, siyang magtuturo sa iyo at sa akin kung paano lumapit sa Panginoon. No, the Spirit of God is already matured. Alam niyo po, dito ka natutunan na, okay, Lord. So, ang pinagmamatured mo pala, kapag naging oneness na tayo, yung soul ko, hindi yung spirit ko, kasi it's already you. Di ba? Ikaw na yun eh. Di ba? Siya ay busog na. Kaya nga, kapag tayo nakikipag-isa, di ba, sa Panginoong Hesukristo, sa Panginoon, sa Holy Spirit, bigla kang magkakaroon ng gutom, sa mga spiritual na bagay. Kasi parang nabuhay yung espiritu mo. Di ba po? Kaya sabi ko, oo nga, So, totoo pong may kaluluwa. Kaluluwa, which is yun yung mind mo, yun yung will mo, yun yung mga desire mo, yun, Kaya nakikipaglaban siya sa laman. Kaya ang espiritu po, ang nagbibigay sa'yo ng desire na sumunod sa Panginoong Jesus. Siya, kapag nakipag-isa ang banal na espiritu sa espiritu mo, siya ang nagbibigay sa'yo ng lakas na buhay espiritual. At kapag nakakarinig ka ng ganitong mga salita, ang minamatured niya, yung soul mo. Kasi yung soul mo, puro laman ang gusto niyan. Kaya mo, kaya pala. Ang ninonorish niya, not actually the spirit. Kasi galing sa Diyos yun eh. Kaisa po siya ng banal na espiritu. Hindi mo siya pwedeng turuan. Ang spirit na galing sa Diyos, hindi na yung tinuturuan. Ang soul mo ang tinuturuan. Ang mindset mo ang ginagawang matured ng Panginoon. Hindi ang spirit. Kasi, the spirit is from the Lord. Kaya nga, pag namatay ka pala, ang isang tao, kapag namatay, hindi pwedeng isama natin ang espiritu ng Diyos sa impyerno. Ang espiritu ng Diyos babalik sa Diyos. Ang kaluluwa mo ang mapaparusahan at ang laman mo uuudin lang. Amen? So, walang kasalanan ang laman. Ikaw na, yung may soul po, ang nagdidikta sa katawan. Actually, wala siyang kasalanan kung hindi mo didiktahan na gawin. Halimbawa, nagutom ka, di ba? Kumain ka, di ba? Kung hindi mo sasabihin sa katawan mo na kumain ka, hindi gagalaw ang katawan. So, alipin mo yung katawan mo. Amen? Alipin mo yung katawan mo. Actually, wala siyang kasalanan kung hindi mo isipin at ipagawa ng sa pamamagitan ng soul mo at will mo at mga wants mo. Yung mga gusto mong ipagawa sa Kanya.
he is innocent. Actually, your laman mo, biktima rin ng mga iniisip mo, ng mga desire mo, 'di ba? Ng mga wants mo, 'di ba po? Ng mga anxiety mo, 'di ba? Epekto. Alam niyo po 'yon, ikaw din mismo ang nagpaparusa sa laman mo. 'Di ba? Ikaw ang nagpaparusa kapag isip ka ng isip, pati laman mo napapagod. 'Di ba? Kung tutuusin, sumusunod lang siya sa iyo. Amen? Kapag nag-isip ka ng masaya, 'di ba? Sumusunod siya, nagiging masaya din siya. 'Di ba? Alipin mo ang katawan mo. No? Ang mind mo ang nagpapagalaw sa kanya. Kaya kapag ikaw, no po, ang pinag-uusapan natin dito, yung mga tao na nakipag-isa na sa Panginoon, no po, ikaw halimbawa, gumawa ka ng masama o nag-iisip ka ng masama, ikaw ang nagpapagalaw sa katawan mo. Kaya hindi mo pwedeng sisihin ang kahit sino sa paligid mo. Kasi yung bawat decision mo, alipin mo yung laman mo. No po, wala siyang kasalanan. Ikaw yun. Ikaw ang nagpagalaw sa kanya, ikaw ang nagpakilos sa laman mo. Kasi hindi ka lalakad kung di mo inisip na lalakad ako, tatayo ako, kakain ako, o makikipagtalik ako, makikipag-boyfriend ako, magnanakaw ako, papatayin ko yung sarili ko. Ikaw yon. Na po, ikaw yung nag-isip nun na natali laman mo. Na po, natali laman mo kasi alipin mo siya. Amen? So, ang Espiritu, kaya pala ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay. Kapag nakipag-isa po tayo sa Holy Spirit, ano po, siya ang nagsasearch ng heart mo, di ba po? Kung ano yung nasa puso mo, di ba? At saka kinakalaban niya yon. No po? Kaya kapag nagkaisa ang Espiritu mo at ang Espiritu ng Diyos, mayroon kang lakas espiritual. Nagkakaroon ka ng lakas espiritual kasi nagkakaroon siya ng buhay. No po? Meron nang lumalaban sa loob ng katawan mo, no? Kung dati may konsensya ka, ngayon meron ka ng conviction na galing sa Diyos. Na po? Ang Espiritu na ng Diyos ang nagsisearch sa'yo, di ba, anak? Kaya siya nakikipag-usap na siya sa'yo. Na po, sapagkat ang Espiritu ay namamagitan para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Na po? So, malinaw, na po, na God leads us through the Spirit. Na po, ang Diyos ang naglilid sa atin sa Espiritu. Na po, kasi sa loob mo, 'di ba? Kaya kapag may kumausap sa'yo about kay God, minsan nag-a-agree ka, minsan, 'di ba? Minsan nag-aano ka, minsan kilala mo siya agad eh. Kilala mo 'yung Panginoon kasi there's spirit inside you na nakakakilala sa Diyos. 'Di ba? Bata ka pa, may kilala kang Diyos eh, hindi mo lang kinikilala. Amen? Kaya napakahalaga po na binigyan tayo ng Spirit ng Diyos, puwera pa sa Holy Spirit. Magkaiba yon. Iba yung Spirit mo, iba yung Holy Spirit. Doon siya nakikipag-oneness. No po? Kaya kapag tayo namatay, ang Espiritu natin babalik sa Diyos, hindi mo pwedeng parusahan ng Espiritu na galing sa Diyos sa impyerno. Hiwalay po yun. Ang kaluluwa nyo ang mapaparusahan. Ang kaluluwa natin ang mapaparusahan, hindi ang Espiritu na galing sa Diyos. Kaya ang Espiritu ng Diyos babalik sa Diyos, at ang katawan natin ililibing, di ba po, ang kaluluwa natin ang magdudusa. So, dito po makikita natin, because the Spirit intercede for the saint according to the will of God. Sapagkat ang Espiritu ay namamagitan para sa banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Espiritu ang nagsasabi ng will ng Panginoon sa atin. Kaya nga po, God lead us through the Spirit. Amen? Sabi niya, 28, and we know. Dapat daw, alam mo. Kasi mananampalatayang pinag-uusapan po dito, hindi na natin pinag-uusapan yung unbelievers. Na po? And we know, sabi niya, for those who love God, no? Sa lahat ng umiibig po, sa lahat ng umiibig, huwag niyo kalimutan. And we know, sa lahat, for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. Alam natin, sabi niya, na lahat ng bagay, ng mga bagay, lahat po, walang hindi. Maging masama man to, o mabuti, di ba? Lahat kalakip. Amen? Sabi niya dito, alam natin na ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip-lakip na gumagawa para sa kabutihan. Para sa kabutihan nila na mga umiibig sa Diyos. Sa kanila na mga tinawag ng Diyos ayon sa kanilang layunin. Amen? Ano yung point to natin po? God works all things together for our good. Amen? So dito,
ang Diyos po pala ang kumikilos, 'di ba? All things, sa lahat ng bagay, no? Together, pinagpalakip-lakip niya. Ano po? Para sa ikabubuti natin. No? Sa ikabubuti natin, sabi niya, but, 'di ba? Meron doon, may kalakip doon, sabi niya, for those who love Him. Kasi kung hindi mo mahal ang Panginoon, no po? Kung hindi mo mahal ang Panginoon at di mo naramdaman ang pag-ibig ng Panginoon, lahat ng bagay isisisi mo sa Diyos. Sino po dito yung nakaranas na iniwan ng boyfriend, na broken heart ka, o di ba? Iniwan ng asawa, nakipaghiwalay, o di ba? Nawala ng minamahal sa buhay, na ospital ang asawa, sinubok ng panahon, di ba? Naiwan ng eroplano. 'Di ba? Yung plano mo dati hindi natuloy. Amen? Pero nakita mo kung bakit hindi siya natuloy. No? Yung ibang tao umuwi sa Pilipinas, then na-realize mo bakit ka pala pinauwi ng Diyos sa Pilipinas. 'Di ba? Na kahit parang disappointment sa'yo, parang feeling mo failure sa buhay mo, parang feeling mo ang sakit-sakit ngayon, pero kapag mahal mo ang Panginoon, marirealize mo that all together, nilalakip ng Lord para sa ikabubuti mo. Amen? Para sa ikabubuti mo, na magkakalakip yon, no? Na lahat ng pain mo, 'di ba? Doon mo in-endured, no? Doon mo nakilala 'yung Panginoon. Doon mo nakatagpo 'yung Lord, maybe, 'di ba? Maybe yung pain mo na yon, katulad ko po, no, yung pain ko, doon ko nakilala na may Diyos pala. 'Di ba? Kasi wala ako dito sa harapan niyo ngayon kung hindi po pinaglakip-lakip ng Panginoon lahat ng mga struggle ko sa buhay, lahat ng mga painful na kwento ng buhay ko. No po, marami akong ipagpapasalamat sa Diyos. No po? Kaya akong magsabi ng maraming bagay na ipagpapasalamat sa Panginoon dahil hindi yun natuloy. Maling relasyon, 'di ba? Na dating nandun ako, no po? Pero hindi pinahintulot ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Amen? Pinaglakip-lakip niya yun para sa ikabubuti ng buhay ko. Naakala ko noon, bakit ganon? 'Di ba? Ba't ako kailangan masaktan? Bakit ganon to? Kailangan pala. 'Di ba? Kasi doon ako natuto, doon ko natagpuan ang Panginoon. Amen? Even sa kwento ni Jesus Christ, no? Lahat ng bagay naranasan niya. 'Di po? Pinagdaanan niya, tiniis niya. Amen? Pero nung pinaglakip-lakip 'yon, victorious 'yung dulo. Amen? Ikaw kapatid, alalahanin mo 'yung mga bagay na 'yon. Na noon, na akala mo mga negosyo na nalugi, 'di ba? Nung pinaglakip-lakip yun, di ba, doon ka naging matalinong mag-isip ulit ng bagong negosyo sa susunod. Amen? Doon ka natuto na maging matalino. Di ba? Maging matalino ka sa mga tao, mga kaibigan na kinakaibigan mo. Di ba po? Di ba? Wala ba kayong mga ganong na memory? Di ba? Na pinagpapasalamat niyo sa Diyos ngayon dahil hindi ka napunta sa unang boyfriend mo? Na ang napangasawa mo ngayon, yung asawa mo, na hindi ka ba napunta, 'di ba, sa mga tao, sa mga kaibigan mo dati noon, na ngayon wala ka na ngayon, 'di ba? Na hindi mo sila nakasama ngayon sa future mo. Hindi ka ba nagpapasalamat ngayon sa trabaho mo na dating nandun ka sa amo na malupit kaya pala tinanggal ka doon ng Panginoon? Amen? O nakaranas ka ng mga bagay at karanasan, 'di ba? Na nakita mo 'yung purpose ng Diyos kaya pala. Amen? No, kaya pala, lahat ito, no, mabuti man o masama ang nangyari sa'yo, nasa under siya ng kapangyarihan ng Diyos. No po? Kasi walang bagay sa mundo na hindi Diyos ang lumikha. No po? Walang bagay sa mundo na hindi pinahintulutan ng Panginoon. At walang sitwasyon sa buhay mo ngayon na hindi niloob ng Panginoon para maganap. Ano po, lahat yon, sabi nga, walang bagay na hihigit pa, di ba po, sa mga pagsubok mo na hindi mo makakayanan. Tapat ang Diyos, sabi ng Panginoon, na siya ang gagawa ng kaparaanan. Maaaring nasasaktan ka ngayon, kapatid. Pero maaaring ito yung magtuturo sa'yo o ito yung magtuturo sa kanila. Maaaring pamilya mo to, maaaring anak mo to, maaaring kaibigan mo to, di ba? Na nakikita mo ngayon, na ba yung kanilang sitwasyon at kalagayan, hahakbang ka pa rin ba? Kasi kung ikaw yung klase ng tao na gusto mo munang ma-experience yung mga bagay bago ka makinig, napaka-wrong, napaka-mali pong idea.
Na po? Kasi kung ganun kang klaseng bagay, lagi kang masasaktan. Lagi kang magpe-fail kasi hindi ka marunong makinig. Na po, yung mga magulang natin sinasabi, anak, wag mong gawin yan kasi kapunta ka pa lang, pabalik na ako. Kasi alam mo eh. Alam mo yung kahihinatnan nun eh, di ba? Minsan nagpapatotoo ka, sinasabi mo at binibigyan mo ng advice yung mga kapatid mo kasi alam mong galing ka doon. Amen? Minsan matigas ang ulo nila, pero inaantay nila laging maranasan bago sila makinig. But then still, di ba po? Ano man ang sabihin, ano man ang mangyari, ano man ang sitwasyon at kalagayan, sabi ng Panginoon, siya ang naglalakip-lakip nito at niloob niya na to, 'di ba? Para gumawa ng mabuti sa buhay mo, hindi para ipasama ka. Na po? At maiintindihan mo lang ito at masasabi mo na God is good all the time kung ikaw ay umiibig sa Diyos. Amen? Kaya God works, di ba? God works all things together. Together yon. Kasama yung mapait na karanasan mo, kasama yung matamis, masaya, di ba? Kasama yung mga memories mo na humahagalpak ka, umiiyak ka, humahagulgol ka. Kasama ang lahat ng yon na nilakip ng Diyos kung sino ka ngayon. Amen? Para daw po saan? Para sa layunin ng Diyos. Amen? Para sa layunin ng Diyos sa buhay mo. Para sa purpose mo. Amen? 'Di ba? May mga tao na namatay yung anak nila ng maaga, no? Premature death. 'Di ba? Aksidente, 'di ba? Sinasadya. Amen? 'Di ba po? Minsan niloob po ng Panginoon na mawala sila. Pinahintulot po ng Panginoon. Ano po? Minsan, ang dahilan ng Lord, di ba, hindi lahat ng pinagpe-pray natin, yes. Di ba? Minsan may no tayo. Bakit? Sometimes, para hindi na tayo parhirapan ng Diyos. Para hindi na tayo mahirapan. Amen? Para turuan tayo. Tulungan niya tayo maging mas matatag. No? Hindi niya tayo tinuruan para maging mas mahina. Kundi mas matatag ka sa lahat ng bagay na mapagdadaanan mo sa buhay mo, na maging mas matibay ka para sa purpose, para sa layunin niya sa'yo, hindi sa layunin mo. Diba? Kasi may gusto ka eh. May desire yung kaluluwa mo, yung soul mo may desire, may wants ka. Diba? Pero ang binibigay sa'yo ng Lord, yung all needs mo. Diba? Na magtutuwid sa'yo para sa layunin, na dinisenyo ng Diyos para sa'yo, hindi sa dinisenyo mo para sa sarili mo. Hindi sa purpose na ginawa mo para sa buhay mo. Hindi sa plano na meron ka. Kasi may plano ang Diyos para sa'yo. May purpose ang Diyos para sa'yo. At may layunin siya para sa'yo. Na po? May will ang Diyos para sa atin. Para sa lahat ng umiibig sa Kanya. Kaya nga nasabi niya na ang lahat ng umiibig sa Kanya, lahat ng sumusunod sa Kanya. Pero pag di ka sumusunod sa Kanya, hindi ka umiibig sa Kanya. Malinaw yon, 'di ba? Kasi minsan, mas gusto nating saktan ng Diyos kaysa saktan ng tao. Amen? Mas pinipili nating saktan siya kaysa saktan nating mga tao sa paligid natin kaya tayo nagko-compromise. And that is the very painful to the Lord, na dinedesenyo ka niya sa will niya, pero nililihis mo dahil sa will mo. Amen? But alam niyo po kung ano yung great things na ginagawa ng Panginoon? Kahit na dinidisobey natin ang Panginoon, He always follow you. Na po? Para maging mabuti ang kalagayan mo and mag-work siya sa will ng Panginoon. Na at maranasan mo ang pag-ibig niya, no? Na siya ay tapat kahit hindi ka tapat. Kahit nakakalimutan mo siya hindi ka niya nakakalimutan. Di ba? Kasi hindi siya kumikilos dahil sa ugali mo. Kumikilos siya dahil sa karakter niya. Kumikilos siya dahil, di ba, sa nature ng Diyos, hindi sa nature mo. Kaya nga nasasabi ng iba, naaalala pa rin pala ako ng Panginoon. Kasi alam mo yung mga pagkukulang mo. Amen? Pero kahit alam niya ng Panginoon, alam niya rin kung sino siya bilang ama mo. Diba? Walang magulang na hahayaang mapahamak ang anak. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, walang tatay na magbibigay ng ahas, diba? Ng bato, diba? Kung humihingi siya ng tinapay. Diba po? Diba? Kung ang masamang ama sa lupa, sabi niya,
ay nagbibigay ng mabuti, ako pa ba na Ama sa langit ang di magbigay sa inyo? Demonyo nga na pagbibigyan ng Diyos eh. 'Di ba? Saan ko po nakita? Sa Mark 5, 'di ba? Yung demonyo, 'di ba? Yung unclean spirit, yung evil spirit, lumuhod sa paanan ng Diyos. Alam niya kahinaan ni Jesus Christ, lumuhod siya sa paanan ng Panginoon. Panginoon, sabi niya, anak ng Diyos. Sabi niya, alam ng demonyo kung sino ang Panginoon. 'Di ba? Anak ng Diyos. 'Di ba? Sabi niya, anong pakay mo? Huwag mo akong saktan, sabi niya. Itapon mo na lang ako sa baboy. Panalangin ng demonyo, pinapakinggan ng Diyos. 'Di ba? Tinapon siya sa baboy, 'di ba? Hindi ba nilagay siya sa baboy? Ikaw pa ba na anak ng Diyos? 'Di ba? Kung ang demonyo nga pinakinggan niya, kung ang evil nga pinakinggan niya, ikaw pa ba na anak ng Diyos? 'Di ba? Evil na walang ginagawang mabuti, evil na walang espiritu ng Diyos. Ikaw pa ba ang hindi pagbigyan at hindi pakinggan ng Panginoon? Amen? Kaya, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng nagmamahal sa Kanya. At kalakip ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyo. God works all things together for good. Amen? Ang last verse po natin, for those who He foreknew, He also first predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might to be firstborn among many brothers. Third point po, God conform us to be like Christ. Grabe, no? Grabe yung pangarap ng Diyos sa'yo, maging kawangis niya. No, maging kawangis ng anak niya, hindi kawangis ng idol mo na Korean pop star. No? Hindi kanya ginawa na maging kawangis, 'di ba po? Na mga kaibigan mo. 'Di ba? Hindi kanya ginawang kawangis, 'di ba, ng asawa mo. Kundi gusto kanyang maging kawangis na itinalaga niya nung una pa na maging kawangis ng kanyang anak. Grabe, no? Grabe, yung Lord of Lord and King of King, yun yung kawangis na gusto ng Lord para sa'yo. Diba? Na kapag naging kawangis ka nun, diba, habang sumusunod ka at nagmamahal ka sa Panginoon, tinatapyas-tapyas ka niya. Kaya ka nasasaktan. Kaya yung mga pain na yan, dapat mong pagpasalamat. Kasi kailangan matanggal yun. Tinatapyas-tapyas ka niya. Hanggang makita mo at makilala mo na po kung gaano siya. Yung nature niya, yung character niya, yung attitude niya, na maging katulad mo. Hinuhubog ka niya na parang puti. Na maging kawangis ng anak niya kasi yun yung plano niya para sa'yo. Na maging Christ-like ka, na maging kawangis ka ng kanyang anak, hindi ng kahit sino. Di ba po? Napakapalad natin. Di ba? Upang siya ang maging panganay sa maraming kapatiran. Di ba? Pero tayo lahat pare-pareho. Ang gusto niyang maging natin, Christ-like. Di ba po? Di ba? God conform us to be Christ-like. Hindi kahit ng kung sinong Poncio Pilato sa mundong ito. Kaya niya pala nilalakip-lakip lahat. Kaya pala kailangan malid ka ng Espiritu Santo. Kailangan pala lahat ng bagay matagpos mo din. Katulad ni Joseph, di ba? Joseph the Dreamer. Na kahit ang kanyang pamilya, handa siyang pagtangkaan na patayin. Lahat ng yon, di ba? Para siyang si Jesus Christ na pinaupo sa kanan na trono ng hari. 'Di ba? Ng Egypt na 'yon para magbigay ng kaligtasan sa maraming tao. At naunawaan niya na hindi kayo ang may gawa nito. Ang Diyos ang may gawa nito. Pinatatawad ko na kayo. 'Di ba? Ganun din si Lord. Naranasan niya lahat ng hirap para umupo sa kanang trono ng kanyang tatay. Amen? Pero hindi ibig sabihin may nakaupo sa kaliwa. Dahil pag may naupo sa kaliwa, ibig sabihin may mas makapangyarihan sa Diyos anak. Diba? Lagi pag naririnig niyo sa Bible, nakaupo siya sa kanang trono ng kanyang ama. At ikaw din, nung nakipag-isa ka, pinaupo ka, binigyan ka ng pahintulot na umupo sa kanang trono ng ama dahil kayo ay iisa na sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kasi yun yung plano niya, maging isa kayo. Hindi ibig sabihin, nakipag-isa ka, pwede ka na maupo sa kaliwa. Hindi ka sa kaliwa pinapopo, dun din mismo sa upuan ng anak ng Diyos.
Amen? Kung naiintindihan lang po natin yung plano ng Panginoon sa buhay nating lahat. Nakalakip na mga nagraranasan natin sa mundong ito na magkakaroon tayo. Di po? Ng desire sa puso natin na maging matured Christian tayo, na maging effective Christian tayo, na maging Christ-like tayo. Anong application na ilalagay natin? Follow the Spirit, number 1. Follow the Spirit. Diba? Sumunod ka sa Espiritu. Kasi ang Espiritu ang magtuturo sa'yo ng buhay. Hindi kamatayan. Ang magtuturo sa'yo ng buhay na walang hanggan. Diba? Ang magbibigay sa'yo ng plano na makakabuti sa'yo, magbibigay ng hope sa'yo at prosperity sa'yo. Amen? Pangalawa, ang application doon, love God. Diba? Kailangan palang mahalin mo ang Diyos. Diba? Kasi kalakip ng pagmamahal na yun, andun ang pagsunod. Amen? Kalakip ng pagmamahal na yon, maiintindihan mo kung bakit ito nangyari sa'yo. Kalakip ng pagmamahal na yun, masasabi mong God is good all the time. Sa lahat ng nagmamahal sa Kanya, makikita mo na lahat ng yan, nilakip-lakip ng Diyos para sa ikabubuti mo. At pangatlo, imitate Christ. Tularan mo si Kristo. Follow me. Diba sabi niya? Follow me. Diba, huwag ka nang tumingin sa paligid mo na parang si Peter. Kung paano mamamatay ito. Ano sa'yo? Sabi ni Jesus Christ. Diba? Kung hindi ko siya kunin hanggang sa pagbalik ko, ano sa'yo? Diba? Mind your own business. Mag-focus ka sa sarili mo, hindi ka tingin ng tingin sa plato ng iba. Kasi ikaw yung tinuturuan ng Diyos. Diba? Ibang pagtuturo din yung tinuturo sa kanila. Iba yung wisdom mo, iba yung wisdom nila. Diba? Imitate Christ. Diba? To be Christ-like. Yun yung application. Diba? Na gayahin mo siya. Hindi mo gagayahin yung ibang tao. Gayahin mo siya. Siya yung ipalaw mo. Makinig ka sa salita ng Diyos. Hindi lang naririnig mo to. Pag harap mo sa salamin, nakatalikod ka ulit, nakalimutan mo na. Tapos pag may nangyaring hindi maganda sa'yo, saka mo lang ulit siya maaalala. Pero alam mo ba, sa panahon na, kahit naaalala mo lang siya sa panahon na, hindi mabuti kalagayan mo, mahal ka pa rin niya. Mabuti pa rin siya, kasi tapat siya. Amen? Kaya, dapat po nating maintindihan na lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, may purpose ang lahat. May purpose po ang lahat. Para sa lahat ng nagmamahal sa Diyos. Kaya nga sabi ni Job, di ba? Magpapasalamat ka lang ba kung mabuti nangyari sa'yo? Paano pag di na mabuti, magpupuri ka pa rin ba? O isusumpa mo na yung Diyos na nakilala mo? Amen? Sabi nga niya, di ba? Sapagkat, di ba? Ang mga kilala ng Diyos nung una pa, ay tinalaga na rin niya nung una pa na maging kawangis ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming kapatiran. Di ba po? Kaya why is loving God the condition for receiving God promises? In Romans 8:28. Di ba po? Di ba? Andun yung condition niya, na loving God yung condition niya. Diba? Mahalin mo siya para maunawaan mo lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo. Para makita mo at magawa mo ng mabuti, magkaroon ka ng desisyon na mabuti, magkaroon ka ng planong mabuti. Na po? Yun yung condition niya. Mahalin mo ako, anak, at marireceive mo yung God promises. No, yun yung condition ng Diyos. Pag minahal mo ang Diyos, marireceive mo yung promises niya. Kasi pag minahal mo yung Diyos, magiging obedient ka. Magiging humble ka. 'Di ba? Magiging teachable ka. 'Di ba po? Ganun yung mangyayari sa'yo pag minahal mo yung Panginoon. Kaya lahat ng ito po, alam natin na ang lahat ng bagay ay magkakalakip na gumagawa para sa kabutihan nila na mga umiibig sa Diyos. Sa kanila na mga tinawag ng Diyos ayon sa kanilang layunin. Kaya ang tanong, totoo bang mahal natin ang Panginoon? Amen? Dahil kung totoo yun, let's follow the Spirit. Love God and imitate God. Amen? Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Sovereign Lord, I worship you indeed. You work for the good to those who love you, Father God. So please, let me love you, Panginoon.
Hayaan mong mahalin kita, Panginoon. And I ask you to lead me by your Spirit. Guide me, Father God. Control me, Father God. Direct my step, Father God. Na hindi mo lang ako sinasamahan, Panginoon. Dinadirect mo ako at ginaguide mo ako sa lahat ng lakad ko, Panginoon. Thank you, Father God, kasi hindi ka humihinto, Panginoon, na i-conform ako into your image of your Son, Jesus Christ. Salamat, Panginoon, na hinuhubog mo ako na sa mga panahon na kahit alam ko na parang masakit para sa akin, pero nakikita kong mabuti yon dahil alam ko that you work all things for good to those who love you. And I hope, Father God, na mabago ako. Na magkaroon ako ng bright future in you, Panginoon, na ikaw ang maging ilaw ko, gabay ko, lampara ko, Panginoon, patungo sa iyong paanan, Ama, at hindi sa anong bagay sa mundong ito, na lagi mo akong i-direct, Panginoon, sa iyo lamang, Ama, at sa buhay na walang hanggan na pangako mo sa bawat isa sa amin. Sa pamamagitan ng tulong at gabay ng banal na Espiritu, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin at sa bawat kapatid ko na nandito sa loob, Ama. Ano man ang kanilang mga hinaing, desire, Panginoon, at pagtawag sa iyo at pagsusumamo, Panginoon ko. Mananampalataya kami, tatawag at mananalig, Ama, na ikaw ang Diyos na nakakapakinig ng aming mga dasal at panalangin, Panginoon. Diyos, Panginoon, Lord, na aming batong sandigan, Ama, sa lahat ng pagkakataon. Diyos, Panginoon, na nagsasabing, magpahinga kami sa piling mo, Panginoon, at pumasan kami ng krus ng aming mga sarili at sumunod sa iyo. Dahil alam namin na sa bawat hakbang ng aming mga paa na may pananampalataya, Panginoon, ang lahat ng ito ay kalakip, Panginoon Lord, ng lahat ng bagay, Panginoon, para sa ikabubuti ng aming buhay, ikasasagana, ikagaganda, Panginoon, at ikapupuri ng iyong pangalan para sa layunin na itilalaga mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, tanggapin mo ang lahat ng karangalan, katwiran at kapangyarihan, kalwalhatian, noon, ngayon at magpakailanman, in Jesus' name. Amen and amen. Glory to God po and God bless po. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. So, to God be the glory at salamat po sa napakagandang mensahe ng ating Panginoon sa Romans chapter 8